ganito ang iyong gawin kaibigan para walang post na makita doon sa iyong Facebook pag ini-stalk nila ito. So napakaganda nito kaibigan, talagang walang makita. Interesado ka kaibigan, pwede mo kong i-follow at i-subscribe to. Tara, let's go. I-open mo lang ang iyong Facebook account kaibigan. So itap itong 3 lines, itap itong gear icon settings, scroll up, hanapin mo lang itong post, piliin mo itong who can see your future post. So pag naka-public po ito kaibigan, ilagay mo lang sa friends, kaya friends of friends, o kaya kung gusto mo talagang wala makakita, ilagay mo sa only me. So ikaw lang po talaga makikita niyan. So pag friends naman ang ating ilagay, ay friends lang ang makakita natin doon sa post. So ilagay mo lang sa only me. So isave mo. Yan. So sa ganyang paraan kaibigan, lahat ng mga post mo, ikaw lang ang makakita. So depende na po sa inyo. Kalimutan i-share ang ating video. Salamat. Paano nga ba mag-switch account at ang gusto niya nang hindi nalalaman? So tuturuan kita kaibigan, sana nakapalo ka sa ating mga tutorial, at kung may nais kang malaman, i-comment mo lang sa ibaba at siguraduhin makapalo ka para updated ka sa mga bago nating mga video. So tara, let's go. Magandang buhay sa lahat mga kaibigan. Shoutout po sa inyo. Kung may nais kang malaman kaibigan, huwag kang mahiya, i-comment sa comment section. Subukan natin gawa ng tutorial at make sure nakapalo ka kaibigan para malalaman mo talaga ang nais mong tutorial. So salamat sa mga suporta nyo kaibigan. Laki na pong tulong sa ating mga content ang pag-share nyo po. So ganito ang mag-switch nang hindi malalaman sa messenger. So i-open mo ang iyong messenger, itap itong 3 lines, sundan mo lang ito kaibigan, itap mo lang itong profile mo at may nakalagay dito mga account. So kung hindi ka pa, wala pang account dito, i-login mo lang at ganito ang mag-switch. So i-open mo lang yung account, then continue. So ayan, naka-switch account na tayo, at ang gagawin naman natin ay ituturo natin kung paano hindi tayo malalaman na nag-switch account. Okay, so sundan mo lang ito, tap itong 3 lines ng yung messenger, tap itong gear icon settings, hanapin mo itong active status at itoggle off mo. So sa ganyang paraan kaibigan, nag-switch account ka nang hindi nalalaman kasi nga hindi ka active sa messenger pag tinitingnan niya, pero pag tinatawagan ka ay mag-ring pa rin yun. So i-comment mo lang sa ibaba kung paano hindi mag-ring ang ating messenger pag tinatawagan tayo na hindi tayo active status. So ganun lang. Ay kalimot pag-share sa ating video. Salamat. Paano ba natin malaman ang mga deleted chat noong 2023 pa? So yan po ang katanungan ng ating kaibigan. Shoutout sa iyo kaibigan. Sana matulungan ka ng ganitong tutorial. I-follow at i-subscribe mo na rin ako. At i-comment na rin sa nais mong tutorial. So tara, let's go. I-open mo lang ang messenger sa nais mong makita na deleted chat noong 2023. So itap itong 3 lines. Itap itong gear icon settings. Scroll up. Itap itong Meta account center. Itap itong your information and permission. At itap mo itong download your information. Tap itong download or transfer information. Then piliin mo itong specific type of information. Then piliin mo lang itong message kasi nga deleted chat ang ating hanapin. Then tap next. Then piliin mo lang itong download to device. And dito hanapin itong reference, ito ang itap natin. Then pipili lang tayo ng 2023. Piliin natin itong custom. So ilagay lang natin sa 2023. At pipiliin mo lang itong create files at
mapupunta na po ito doon sa iyong Facebook at doon sa Facebook at mag-notify po ito na pwede na po ito basahin at i-download. So ganun lang, huwag kalimutan i-share ating video. Salamat. Di mo talaga mahuli-huli kaibigan ang kanilang mga deleted chat, lalo na sa ngayon. Hindi lang Messenger ang may chat, may Gcash din, may Shopee at may mga app na kaya mag-chat. So sa video ito kaibigan, ituturo ko po sa inyo kung paano makita ang mga deleted chat sa mga iba't ibang app. So kung interesado ka kaibigan, pwede mo kong i-follow at i-subscribe. So tara, let's go. Shoutout po sa inyo mga kaibigan. Isang like at share naman dyan sa ating content. Lagi na pong tulong, lagi na pong suporta para sa ating mga tutorial. So paki-comment naman kung anong gusto mong tutorial kaibigan. Subukan natin gawa ng video. At paki-comment na din kung taga saan ka kaibigan, para malaman natin kung saan umaabot ang ating video at ma-shoutout po kita. So ganito ang gawin kaibigan. Paalala lang, gagana po ito sa phone ng nais mong paglagyan nung nais mong makita ang mga deleted chat. So hanapin mo lang kanyang Play Store, tap itong search lane at i-search mo dito sa ibabaw at hanapin mo lang itong Unseen app. So nag-install po sa aking phone ito kaibigan kasi nga legit na app ito at talagang makikita ang mga deleted chat. So sundan mo lang ito kaibigan at i-install sa iyong phone. So wag mo lang yang go ang start free trial kasi nga may bayad yan. Itap mo lang itong X. Sundan mo lang ito kaibigan. Tap mo lang itong next. Next ka lang. Next uli. Then dito, ito yung sinasabi ko kaibigan na pwede mong i-check ang Viber, Telegram, Line, KakaoTalk o mga iba pang may mga app na may mga chat. So kung wala dito kaibigan, i-update mo lang ang Unseen. So itap mo lang itong next. Then give authorization. Then hanapin mo lang dito ang Unseen at i-allowed mo. Itap. Then allowed. Allow. So mag-back ka lang. Allow mo lang ito. Then okay. Then dito mo makikita yung mga chat na delete na papasok sa mga kanilang mga apps. So i-try natin kung legit ba. Halimbawa magchat-chat ako, I love you mahal. Yun. Papalabas na ako. So halimbawa lang po ito ha. So tap mo lang itong send. At ngayon i-delete ko lang. So i-delete ko lang ha. Ayan, delete for you. So yan. So hindi na makita. So ngayon magbabak ako at titingnan ko yung app. So legit nga kaibigan. Dito na nga yung dinelete natin na chat na halimbawa kay na itatab ko lang. So makikita natin itong delete ko na chat kay na I love you mahal, papalabas na ako. So ganun lang malaman ang mga deleted chat sa phone ng jowa kaibigan. At tiyaking na nalagay mo ito ng maayos at mag-comment ka na lang kung paano ito itago para hindi niya malaman na minomonitor mo ang mga deleted chat sa kanyang phone. Huwag kalimutan i-share ang ating videos. Tandaan ang kalaman ng kayamanan. God bless po sa ating lahat. Paano nga ba makatipid ng wifi, internet sa ating cellphone? Ibig sabihin, pag kumunik sila sa ating internet o kaya sa ating data, ay malilimit ang kanilang pagkukonsumo. Sa pamamagitan nito, makakatipid tayo ng internet at ahaba ang data natin ayon sa araw na pagka-expire nito. So sa cellphone mo ito gawin kaibigan kasi nga sa cellphone ito gagana. So ito yung hotspot, yung tayo ang nag-hotspot at sila yung nakikonik. So ganito ang gawin kaibigan. Kung interesado kang matuto, i-follow at i-subscribe na rin ako. Let's go!
Okay, shout out po sa lahat mga kaibigan. Isang like at share naman dyan kaibigan. Lagi na pong tulong sa ating mga content kaibigan. Laki na pong suporta yan para sa ating mga araw-araw na pinagagawa ng mga tutorial. So, comment naman kaibigan kung taga saan ka para malaman natin kung saan umaabot ang ating video. At sa kayong nais mong tutorial, i-comment mo na din kaibigan. Subukan natin gawan ng video. So, papunta na tayo sa ating tutorial. So, ganito ang gawin kaibigan. So, ibaba mo lang ang yung widget. Kung ang widget mo ay nasa ibaba, kung Vivo ito, sa ibabaw mo ito ipataas. So, sa akin, sa ibabaw. So, ganun. So, hanapin mo lang dito yung hotspot, personal hotspot. At ilong press mo yan. At mapupunta ka dito sa settings ng hotspot. Kasi nga, sila yung naki-hotspot sa atin. At tayo ang may internet data. So, i-tutorial ko na lang kaibigan yung sa wifi window kung paano tayo makatipid ng internet doon. So, i-comment mo lang si baba kung para sa wifi window ang nais mong tutorial. So, para ito sa mga cellphone. Kung sila yung kumukonekta sa atin at gusto mong makalimit, ay ganito ang yung gawin. So, una mong gawin ay itap mo itong connection management. Then, makikita mo itong data usage limit at itap mo. Then, ilagay mo lang dito ang nais mong data na makonsumo nila. So, halimbawa, 1 GB o kaya 500. O, depende na po sa inyo. So, kung medyo kuripot ka, 500 MB. O, kung galante naman, 1 GB. So, i-confirm mo lang. So, pag nag-open ka ng yung hotspot at naki-hotspot sila kaibigan, ay 1 GB lang ang kanilang makonsumo at bigla itong mag-turn off ang kanilang mga internet. At sa ganyang paraan kaibigan, nakakatipid ka ng internet data ng iyong phone at nagawa mo pahabain ang data load ng iyong phone. So, ganun lang kaibigan, huwag kalimutan i-share natin videos na daan, ang kalaman ikiyamanan. God bless po sa ating lahat.